From what I heard, Iglesia ni Cristo ba kailangan iisang ano lang? Bakit tungkol sa politika? Bakit bawal na? sa Iglesia ni Cristo po ba? Ito po ang programang sumasagot sa mga katanungan sa mga aral ng Panginoon Diyos na aming sinasampalatayanan. Sa aming pong pagbabalik ay sasagutin po natin ang ilang katanungan ng ating mga kababayan. Ito po ang tamang daan. Mga kaibigan, panoorin po natin ang unang katanungan. From what I heard, every election day, I heard na meron kayo pinipiling isang candidate that all of you would vote for a certain candidate. Iglesia ni Cristo ba kailangan iisang ano lang? Iisang tao lang kailangan suportahan or meron din silang freedom na para ano? Meron din silang freedom na ipaglaban kung sino yung choice nilang iboto. Bakit tungkol sa politika? Bakit pag bumoto kay isang tao lang pwede yung iboto? Pag election, may isa lang binoboto at sino yung pumipili. Kapatid na Ronilo, ang itinatanong po nila ay bakit daw po pagka tayo ay bumoboto ay kailangang isang tao lang ang dapat nating suportahan. Meron daw ba anyang freedom ang mga kapatid na ipaglaban kung sino ang choice nilang iboto? Ang tinutukoy po nila rito ay yung ginagawa po nating pagkakaisa sa pagboto tuwing may halalan. Mabuti kapatid na Romel, bago natin sagutin yung tanong nilang yan, Opo. liwanagin muna natin sa ating mga taga-subaybay kung ano kahulugan ng pagboto. Opo. Dito sa isang diksyonaryo, sa Webster's New International Dictionary, sa pahina 2295, ganito ang ating mababasa na kahulugan ng pagboto. Vote, an expression of judgment, isang pagpapahayag ng paghatol. Opo. Sa makatwid, pagka ang isang tao, kapatid na Romel, bumoboto sa panahon ng halalan, siya'y gumagawa ng paghatol kung sino ang inaakala niyang maaaring umugit sa pamahalaan o sa gobyerno. May aral po ba ang mga apostol pagka ginagawa po natin yung paghatol o pagboto? Meron. At yan ay itinuturo ni Apostol Pablo, gaya ng mababasa natin dito sa unang Korinto, sa 1 talatan 10. Ngayon ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Maliwanag ang pagtuturo ni Apostol Pablo, kapatid na Romel. Opo. Malubos ang wika kayo sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. At kung babasahin nga natin, kapatid na Romel, yung sali ni Edgar Goodspeed, Opo. binabanggit doon na to be perfectly united in mind and judgment. Mangagkaisa kayong lubos sa pag-iisip at paghatol. Kaya kahit sa pagboto, nagkakaisa tayong mga Iglesia ni Cristo sapagkat ang utos ng Panginoong Diyos magkaisa sa paghatol. Ang pagboto po, mga kaibigan, ay paghatol, kaya dapat magkaisa sa pagboto. Kaya mga kaibigan, bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo, sa panahon po ng halalan ay hindi po kami nagkakanya-kanya ng pagpili ng aming ihahalal, sapagkat masisira po ang kaisahan kapag kaganito. Kapatid na Ronilo, paano po ba natin magagawa na lubos na magkaisa sa paghatol o sa pagboto pagdating po ng eleksyon? Sabi nga po nung isang nagtanong sa atin ay, sino anya ang pumipili ng dapat nating iboto? Nagkakaisa tayo sa ating ginagawang paghatol o pagboto, kapatid Darmel, sapagkat iisa ang nagpapasya para sa Iglesia. Sino po ba ang nagpapasya sa loob ng Iglesia ni Cristo na yung kanilang pasya sinusunod po ng lahat ng mga kaanib sa Iglesia? Ang nagpapasya po ay ang ating tagapamahalang pangkalahatan. Para po sa kapakanan ng mga taga-subaybay po natin, ang kasalukuyan pong tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo ay ang kapatid na Eduardo Manalo. Kaya sa panahon ng halalan, Opo. ang nagpapasya kung sino ang dapat na pagkaisahan
ay ang tagapamahalang pangkalahatan. At yan, hindi po bagong bagay, kapatid na Romel. Mga kaibigan, maging sa mga naunang bayan ng Diyos, gaya halimbawa ng matandang Israel, ang binigyan ng Diyos ng karapatan na magpasya para sa kanyang bayan ay si Moises, sapagkat siya ang itinalaga noon para mamahala sa kanyang bayan. At ganito rin, maging sa panahon ng unang Iglesia ni Cristo, sa panahon ng mga apostol. Gaya po ng mababasa natin dito sa Gawa 15:13 at 19. Pakinggan po ninyo. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, mga kapatid, pakinggan ninyo ako, kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa panahon po ng Iglesia ni Cristo noong unang siglo, ang mga Kristiyano ay sumunod at nagpasakop sa pasya ng kanilang namamahala. Ang tagapamahalang pangkalahatan noon, noong panahon ng mga apostol, ay si Apostol Santiago. Teka po muna, nasaan po doon yung freedom ng mga kapatid para ipaglaban yung kung sino ang choice nilang iboto? Kapatid na Romel, ang freedom o ang kalayaan ng mga tunay na lingkod ng Diyos na binabanggit ng Biblia ay yung kalayaan sa paggawa ng mabuti o sa pagsunod ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Gaya ng mababasa natin dito sa aklat ng Juan sa 8:31 hanggang sa 32. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa makatwid, ang mga tunay na malaya, kapatid na Romel, ay yung sumusunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. At ang mga gayong tao ang alipin ng Diyos. Gaya ng mababasa natin sa unang Pedro 2:16. Kaya, kapag tayo po ay nagkakaisa sa pagboto, na yan ay isa sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos, na e-exercise natin yung ating kalayaan o ang ating freedom sa pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Baka po naman yung ipinapasya ng pamamahala sa loob ng iglesia ay sariling kapasyahan lang nila, kapatid na Ronilo. Hindi po, sapagkat pagka nagpasya ang pamamahala sa loob ng iglesia, minamagaling o kinakasihan ng Espiritu Santo, gaya ng mababasa natin sa Gawa 15:28. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Mga kaibigan, ito po ang katangian ng pagpapasya ng namamahalang inilagay ng Diyos sa kanyang iglesia. Nagpapasya po siya ng udyok ng Espiritu Santo. Kaya na ipagtatagumpay po ng Iglesia ni Cristo ang pagkakaisa sa pagboto sa tuwing may halalan, sapagkat hindi yun sariling pagpapasya ng pamamahala, kundi yun ay sa udyok ng Espiritu Santo. Mga kaibigan, kaya sa lahat po ng pagkakataon, ang lahat po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay nagpapasakop at sumusunod sa mga pasya na inilalagda po ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo, ukol po sa paglilingkod at maging sa iba pang mga bagay katulad po ng pagboto. Magbabalik po kami para sagutin ang iba pang katanungan.
Panoorin po natin ang kasunod na katanungan. Tanong ko lang, bakit bawal mag-participate yung iglesia sa mga fiesta, gano'n? May mga festivities ba sa INC? Sa Iglesia ni Cristo po ba, kumakain din po kayo sa mga handaan po? Kunwari sa birthday, sa fiesta, mga ganun po. Ang itinatanong po ng ating mga kababayan, kapatid na Romel, kung meron daw po bang festivities sa Iglesia ni Cristo. At bakit daw bawal sa ating mag-participate sa mga fiesta? Opo. Ang tinutukoy yung piyestang Katoliko. Opo. At hindi raw ba tayo kumakain ng handa sa piyesta? Doon po sa unang tanong nila, kapatid na Ronilo, kung tayo po ay merong festivities o pagdiriwang, ang sagot po natin ay meron. Pero mga kaibigan, nililinaw po namin na ang aming pagdiriwang o festivities ay hindi po katulad ng pagdiriwang ng kapistahan ng Iglesia Katolika. Ang isa po sa aming ipinagdiriwang ay ang nakasulat po sa unang Korinto 7 hanggang 8, ganito po ang ating mababasa. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, para maging bagong masa kayo. Sapagkat talaga namang malaya na kayo sa lumang pampaalsa dahil naihandog na si Kristong Kordero ng Diyos alang-alang sa atin. Kaya ipagdiwang natin ang kapistahan, subalit huwag tayong gumamit ng lumang pampaalsa ng maruruming bisyo at kasamaan, kundi magdiwang tayo ng may tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng katapatan at katotohanan. Ito po ang isa sa mga ipinagdiriwang ng Iglesia ni Cristo, ang ginawa pong paghahandog ng Panginoong Hesukristo ng kanyang buhay o ang ginawa niyang pagtubos sa kasalanan ng tao. Paano po ba, kapatid na Romel, dapat isagawa yung pagdiriwang ukol sa ginawang pagtubos o paghahandog ng ating Panginoong Sukristo ng kanyang buhay? Batay po sa binasa natin, kapatid na Ronilo, sa pamamagitan po ng pag-alis o paglayo sa mga bisyo at kasamaan, at dapat na pong mabuhay sa katapatan at katotohanan. Sa makatwid, ang tinutukoy pong pagdiriwang, kapatid na Romel, Opo. ay yung gawin sa pamamagitan ng ganap na pagbabagong buhay. Opo, at ito, kapatid na Ronilo, ay wala pong takdang petsa kung kailan lang dapat na gawin, sapagkat ang pagbabagong buhay, na ito yung pagdiriwang nga na binabanggit ng Biblia, ay dapat pong gawin ng tao araw-araw. Teka po muna, kapatid na Romel, sino po ba ang inuutusang magdiwang sa ginawa ng ating Panginoong Sukristo na pagtubos o paghahandog ng kanyang buhay? Ang mga tao po na nakinabang sa kanyang katubusan o nasakop ng paghahandog ng dugo ng ating Panginoong Sukristo. At kung sino po yon, mga kaibigan, mababasa natin sa aklat po ng Efeso sa 5, ang mga talata po ay 23 hanggang sa 25. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia. Gayon din naman, ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Ang nasasako po o pinaghandugan ng Panginoong Hesukristo ng kanyang buhay ay ang iglesia na kanyang katawan. Kaya napakahalaga po, kapatid na Ronilo, na ang tao ay umanib sa iglesyang ito na katawan ni Kristo, sapagkat ito po ang ililigtas ng Panginoong Hesukristo. Napakarami ng mga nakatatag na iglesia ngayon, kapatid na Romel. Opo. Kaya mabuti sigurong ipaglingkod natin sa ating mga taga-subaybay. Opo. Alin po ang tinutukoy na iglesia na pinaghandugan ng ating Panginoong Sukristo ng kanyang buhay o tinubos ng kanyang dugo? May pagtuturo po si Apostol Pablo. Nakasulat po sa Aklat ng Gawa 20. Ang talata po ay 28. Ito po ay sasalin ni Ginoong George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po sa wikang Filipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo.
Ang Iglesia ni Cristo po ang binili o tinubos ng dugo ng Panginoong Heso Kristo. Kaya marapat lang po, kapatid na Ronilo, na ipagdiwang po natin yung ginawa pong pagtubos ng ating Panginoong Heso Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng ating lubos na pagbabagong buhay araw-araw, at ang isa pang kaya dapat nating ipagdiwang, ang katumbas nun sa kaligtasan po ng ating kaluluwa. Opo, ngayon balikan po natin yung itinatanong sa ating kanina, kapatid na Romel. Opo. Bakit hindi daw tayo nakikipag-participate o nakikisa doon sa isinasagawa nilang mga piyesta? Ang tinutukoy siguro yung mga piyestang Katoliko. Hindi po tayo nakikipag-participate sa fiesta na kanilang ipinagdiriwang, sapagkat ang kanila pong ipinagdiriwang, kapatid na Ronilo, ay yung mga kinikilala nilang mga santo, mga santa, at yun naman ang talaga pong nakikita natin, di po ba? Opo, sa mga prosesyon. Ano po, ang kanilang ipinagpoprosesyon ay mga rebulto at mga larawan. Mga kaibigan, bawal po yun ng ating Panginoon Diyos. Gaya po ng mababasa natin dito sa aklat po ng Exodo sa 20. Ang mga talata po ay 3 hanggang sa 5. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusang yan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na saling lahi. Ipinagbabawal po ng Panginoon Diyos sa kanyang bayan ang paglilingkod at pagsamba sa mga rebulto, larawan o mga Diyos-Diyusan. At ito po ay hindi lamang sa panahon ng unang bayan ng Panginoon Diyos, kundi maging hanggang sa panahong Kristiyano. At yan po ay mababasa natin dito po sa Aklat ng Gawa 17. Ang talata po ay 29, yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Hindi po marapat isipin na ang pagka-Diyos ay katulad po ng ginto, ng pilak o ng bato na inukit ng tao. Sana po mapansin nila, kapatid na Ronilo, na isipin pa lang na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, pilak o bato o anumang saan man ginawa o anumang uring materyales. Opo. Ang ginawa nila sa pag-ukit ay kasalanan na. Isipin pa lang, lalo na pong malaking kasalanan kung maglilingkod at sasamba pa sa mga ribultong ito o larawan na inukit o gawa lang ng tao. Sa makatwid, malinaw po, mga ginigilo naming mga taga-subaybay, ang sumasamba po sa mga ribulto, larawan, imahen o mga Diyos-Diyusan, nagkakasala po sa Panginoong Diyos, sapagkat nilalabag po nila ang utos ng Diyos na huwag lumuhod o sumamba sa mga ito. Opo, at ang masakit pa, kapatid na Ronilo, meron pong binabanggit ang Biblia na mangyayari pagdating po ng araw ng paghuhukom sa mga sumasamba po sa mga ribulto, larawan o mga Diyos-Diyusan. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan, na nakasulat dito po sa aklat ng Apokalipsis 21, ang talata po ay 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Hindi po ikaliligtas sa araw ng paghuhukom ang pagsamba sa mga rebulto, larawan o mga Diyos-Diyusan. Ito po ang dahilan, kapatid na Ronilo, kaya ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo hindi sumasamba sa mga rebulto at larawan at hindi po nakikipag-participate sa mga activity
o sa mga kapistahan na ginagawa sa Iglesia Katolika. Ngayon, doon nga sa follow-up question kanina, hindi tayo nagpa-participate doon sa piyesta. Opo. Hindi ba tayo kumakain ng handa para doon sa piyesta? Hindi rin po, kapatid na Ronilo, sapagkat bawal din po yun ng ating Panginoon Diyos. Mga kaibigan, ito po katunayan na bawal po ng Panginoon Diyos maging ang pagkain ng mga inihanda sa mga Diyos-Diyusan. Pakinggan po ninyo, ang babasahin ko po nakasulat sa Aklat ng Gawa 21, ang talata po ay 25. Tungkol naman sa mga mananampalatayang hintil, isinulat na namin sa kanila ang aming pasya. Huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyusan, ng dugo at ng hayop na binigti at huwag makikiapid. Kaya kung paanong hindi po kami kumakain ng dugo ng mga hayop na binigti o yung namatay po na hindi lumabas ang dugo, ay hindi rin po kami kumakain ng mga inihandog sa Diyos-Diyusan, gaya po ng mga handa sa piyestang Katoliko o kaya ay yung mga iniaalay po ng mga inchik, sa puntod o sa altar ng kanilang mga ninuno, hindi po kami kumakain ng mga handa o pagkain yan sapagkat malinaw po sa Biblia, bawal din po ng ating Panginoon Diyos yan. Mga kaibigan, sana po ang ginawa nating pag-aaral ng mga salita ng Diyos ay muli pong nakatulong sa inyong ginagawang pagsusuri para tayo pong lahat ay makarating sa tamang daan. At hindi po kami nagsasawa, mga kaibigan, na akayin po ang lahat na umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, sapagat ang hangad po namin ay pakinabangan po nating lahat ang pangako ng Panginoon Diyos na kaligtasan. Para po sa iba pa ninyong katanungan, maaari po kayong mag-email sa amin, dyan po sa email address na naka-flash sa inyong TV screen. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Samahan po ninyo kami sa maikling panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Opo. Muli mo po kaming binigyan ng pagkakataon Opo. para maihayag ang iyong mga banal na katotohanan. Amen. Kahabagan mo po ang aming mga kababayan. Opo. Nan inabot po ng pagtuturo ngayon. Opo. Mahabag ka po sanang sila man ay makaunawa ng iyong mga kalooban. Opo. At kung mamarapatin mo po, makasama namin sa tunay na mga paglilingkod sa iyo. Amen. Panginoong Hesukristo, pakibasbasan mo po ang programang ito. Opo. Maging mabisa mo pa pong kasangkapan Opo. para lalong maraming mga tao ang makasama namin sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo. Amen. Ama, sumasampalataya kaming nakaugnay kaming parati sa iyong pamamahala. Opo. Sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen.